PUV modernization at consolidation, Yusek March. Okay, so ating pag-uusapan, kasama si Jesus Ferdinand Ortega, Chairperson ng Office for Transportation Cooperatives. Sir Andy, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali Yusek March and Miss Nina. Good afternoon sa inyong dalawa. Good afternoon, sir. Sir, kamusta na po ang consolidation rate natin sa ngayon para sa PUV Modernization Program? At ilang percent na po ba ito sa ngayon? Nationwide, as per report ng LTFRB, we've reached nasa 80% na tayo. Nung huli tayo nag-report, nung nag-end to ng December, nasa 76%. Ngunit nga nagdesisyon yung ating Pangulo para mag-invite pa tayo further, no, yung sa mga ibang nag-iisip pa. So we've reached 80% and we have more than a month to go. So tuloy lang ang opisina in accepting yung mga gusto pang sumama sa ating modernization program. Sir Andy, sa mga natitirang unconsolidated groups or individual dito sa modernization program, patuloy pa din po ba ang pakikipagpulong o dialogo ninyo sa kanila at meron pa ba silang mga demands na kaya niyong ibigay? Tama-tama, Miss Nina, no? Nag-coordinate kami ngayon sa mga several cities dito sa NCR dahil alam naman natin dito medyo mababa ang consolidation rate. So we've talked to 3 different cities. We'll be going to those areas para lalo nating makausap, mapaliwanagan yung iba pa nating mga drivers at saka mga operators para kung meron pa silang mga agam-agam ma-address natin. Tungkol naman dun sa dalawang grupo, no? Out of hundreds of groups, meron tayong dalawang grupo na talagang nag-o-oppose sa programa. Wala na tayong usapin sa kanila kasi they've decided to go to the courts sa Supreme Court, no? So hintayin na lang natin kung anong desisyon ng korte sa kanilang mga hinaing. Ngunit on the part of OTC, DOTR, LTFRB, focus kami dun sa mga iba pang gustong sumama up to the April 30 deadline. Sir, yung sa Metro Manila, kumusta po yung rate? Sabi nyo kanina, medyo mababa, no, kumpara sa mga probinsya. Can you explain to us, kasi nung isang araw kausap rin namin ng LTFRB, may sinasabi siya yung active and inactive na mga jeepney drivers. Ano? Sinasabi niya nasa 90+% na raw ang consolidation dito sa Metro Manila. Medyo nakakalito lang po, Sir Andy. Clarify ko, in fact, when you were interviewing si Chair Guadis, kasama ko siya sa kwarto na yon that day, no? It's like this. Kung basihan natin, NCR na lang tayo mag-focus. Kung ibabase natin yan sa number of franchises sa buong NCR, registered, no? Ang consolidation is around 50+% ang nag-consolidate. Ngunit, merong ginawa ang LTFRB, lalo na sa NCR, tiningnan nila sa mga consolidated or rather sa mga franchise sa NCR, ilan ba talaga ang aktual na bumabiyahe. So tiningnan nila yung record noong 2023, among the thousands na mga franchises sa NCR, may napansin sila napakarami na pala ng mga frankisa na hindi na nagre-register for the past years. Meaning, a big percentage ng mga operators na may prangkisa, hindi na nila pinapatakbo yung kanilang sasakyan dahil hindi na nila nire-register. So, nung tiningnan nila yung numbers of registered vehicles na may franchise sa NCR at kinumpara doon sa actual na nag-consolidate, napakalaking porsyento na pala. There's around 90+, I think 96 or 97%, yung sinabi ni Chair Guadis. So very revealing yun. Kasi syempre, hindi mo naman titingnan lamang ilan ba talaga ang prangkisa dyan. Or prangkisa sa NCR because some may not be functioning anymore for whatever reason. So nung nalaman ng NCR, LTFRB yung percentage which is more than 90%, talaga nakakakampante dahil big majority na pala ang mga active na nag-consolidate. Ngunit, Ms. Nina, even though the number is big, tuloy pa rin kaming hinahanap at kakausapin yung mga hindi pa nagko-consolidate para at least, at the end of the day, when they make their final decision, at least clear that they have been informed at clear
that we will respect their decisions. Sir Andy, ano naman po ang reaksyon or masasabi ninyo sa naunang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ng isang transport group laban sa implementasyon ng PUV modernization program sa bansa? Unang-una, yan ang ibang respeto ang ibinibigay natin sa ganung klaseng grupo kasi talagang they went to the proper venue, which is the court, no? Parang pumunta sila doon, nilabas nila yung hinaing nila at pinakinggan naman sila ng Korte Suprema. Kaya nga lang binasura yung kanilang final, no? And I think they have all the right na mag-aapila naman sila. So medyo, syempre positive po ang dating sa amin yan na talagang sinasabi na tuloy yung programa with that decision of the court. Pero syempre, kung ano pa ang mga nakasalang sa korte, which meron pang iba, haharapin naman po yun ng gobyerno. Ang importante po dito is ito. Tuloy po yung programa. Yun po yung utos ng ating presidente. At saka itong programa na to, alam naman po natin na talagang hinihintay na po to at hinihiling na to ng ating commuters. That's why on the part of the government, we really have to give them what is due them. Kailangan na po natin maging tapat or katapat po yung ating mga bansa sa Southeast Asia. But regarding dun sa mga nag-o-oppose, we respect their position. Ngunit siguro po, let the court decide na lang po tungkol doon. Alright, so meron pa ba kayong mga hakbang upang mas maipaliwanag pa at mas mahikayat po yung ating mga transport groups ang implementation dito po sa PUV Modernization Program? Alam mo, Miss Nina, tungkol sa paliwanag, mukhang talagang nailabas na ng lahat ng sides, no? Yung tungkol sa programa. Ang mas nagko-concentrate kami after this consolidation ay yung parang capacitation or pinapalakas natin yung mga kooperatiba. In fact, this year, no, kami nagpapasalamat sa Kongreso, we've been given a very decent budget and we have lined at least 5 or 6 good programs para lalo natin matulungan yung mga cooperatives. So, dahil sa programang ito, kailangan natin silang palakasin. We have to equip them for them to have a very successful cooperatives because successful cooperatives will become a venue para maging meron tayong mga satisfied na commuter. So siguro, Ms. Nina, other than information campaign, we are here to empower, educate, and help our cooperatives. Tuloy-tuloy po to. This is a program that will go on for years and years, and this will be good for all of us. Sir Andy, sa ngayon, ano po ba yung greatest challenge ninyo sa programang ito, lalo na sa mga pangangailangan ng mga kooperatiba? Alam mo, maraming challenges, Yusek Marge, no? Pero what's good is focus po kami dito sa OTC and then sa DOTR with the help of our President. So siguro po ang kailangan namin to be very straight and frank, tuloy-tuloy po na tulong sa ating mga kongresista, sa ating mga senador para mabigyan po yung aming opisina, to be specific, more budget para po lalo natin ma-empower, ma-educate at matulungan po yung mga cooperative. Siguro po, on our part, yun po yung kailangan namin. But other than that, okay naman po. Tuloy yung LTFRB in their functions, DOTR in their functions. Ang importante lang po talaga dito is alalayan natin together yung ating mga kooperatiba, yung ating mga drivers, yung mga dating operators, because they need all the support that we have to give them for them to be really happy, successful, at saka maging katuwang natin sa programang ito. Yun lang po siguro. Okay, sir, what are we going to expect mula po sa inyong opisina sa Transportation Cooperative sa mga susunod na araw at buwan at para rin po sa full implementation ng PUV Modernization Program? Ito pong deadline, ito na po ba talaga ang totoong deadline? Alam mo, yung December 31, I'll be very honest with you, yun po ang totoong deadline. Kaya lang, alam mo naman po tayo, Pilipino, makapuso po tayo, at pinakinggan po ng ating Pangulo yung mga request po ng ating mga ibang mga drivers, operators. Kaya po, in-extend naman po natin. Ika nga, Christian-like naman po yun, pag-extend natin up to April 30. But after that, I think there's no more reason for us to extend it anymore. It is very clear sa Pangulo, it's very clear sa ating Secretary, and it's clear naman po sa ating mga drivers and mga operators na yung deadline is final. So siguro po, pakiusap na lang. Sama po kayo, tuloy-tuloy po kayong sumama sa programa because
it is within the program that we can help one another. Not outside, but it is the inside that what's very important. We have to be together po para magtulungan. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Andy Jesus Ferdinand Ortega, Chairperson ng Office for Transportation Cooperatives. Salamat po.